Iilan lang ang masasabi mong Marawi Battalion Commander. Iilan lang sila. And napaka-elite yung circle na ito dahil sila nag-lead ng gyera na 5 buwan tuloy-tuloy sa Marawi. Isa doon si Colonel Gremel Brual na siya ang naging commander ng 51st Infantry Battalion sa Marawi kasi area niya noon. Pero napakataas na karangalan na ipakilala ko sa inyo and i-share niya yung mga war stories niya kasi yung Marawi was just napakadami na niyang dinaanan bago Marawi. Kaya special request ko sa kanya, sabi ko, Mel, pwede ba isa-isahin natin yung mga kabangisan mo, brother? Number 1, na kwento niya, from PMA to Buldon. Ano ba yung Buldon? Nandito kami ngayon sa Central Mindanao, nasa Carmen kami. Ikukwento niya yung Buldon days niya. Okay. Hey, thank you. Well, it's true, sir. I was then the battalion commander of the 51st Infantry Battalion nung Marawi Siege. Pero prior to that, kasi Lieutenant Colonel na ako noon. Nung teniente ako, hindi ko ito malilimutan eh. Kasi ang assignment ko noon, 7ID. Right after ng sa PMA, 7ID. Pero gusto ko talagang ma-assign dito sa Mindanao. So meron akong classmate na assign naman na sa 6th Infantry Division na willing naman siya na mapunta ng 7ID. So what I did, teniente, hindi ko naman alam kung anong proseso. Nung pagpunta dito ng mga classmates ko talaga, yung mga mista ko na magre-report sa 6ID, sumama ako. Tapos siya naman ang pumunta doon sa 7ID. So, mali agad yun. Ika nga parang mali agad yung step ko sa aking career ba. Walang order. Ako ay nag-report dito kasi gusto ko talagang ma-assign agad dito sa Mindanao. And then, nung mapunta na ako dito, eventually naayos sa amin ng order, tinanggap ako rito. Tapos noon, ikot-ikot kami sa mga batalyon. Kaya nga in-orient kami. Nung malaman ko naman na yung 25th Infantry Battalion pala, that time then was the division parang strike unit. Parang siya yung pinaka pampalo ng division basta may gulo. Nag-volunteer naman ako dito sa 25th. So, pagdating ko naman ng 25th, that was 1996, umiikot-ikot kasi yan. Kung saan lang may gulo, doon lamang dadalhin yan. Meron doon naman na parang ang division na yun, parang may platoon na binuo na yun naman yung parang pang-strike. Volunteer na naman ulit ako doon sa company na ito. Para ika nga, ang sabi ay yun ang laging pang-una ba? Pang-bangga. Parang nga ganun. Gusto ko nun. Ewan ko, kung babalikan ko ngayon, hindi ko alam kung bakit ako ganun nun. Siguro dahil sa second lieutenant pa lamang ako. Disagutin nga natin yon kasi i-capture nga natin yung second lieutenant spirit na yan, Mel. I-capture nga natin, bakit nga ba? Volunteer ka ng volunteer na, di ba? Bakit? Siguro doon sa training doon sa PMA, talagang nag-develop kami doon na once na you are a second lieutenant, ipakita mo talaga kung paano ka mag-lead ng tropa. Ipakita mo talaga na ikaw mismo yung magdadala. So yun yung, paano ko ngayon itetest ito? Paano ko ngayon susubukan ang aking sarili? So ito na yung parang nakikita kong opportunity na ito na. Kung ako yung magpapasign sa 25th, pwede na ito. Ako na yung sigurong makakapag matetesting ko ng sarili ko. And yun na nga po sir ang nangyari. Nung napunta naman ako sa 25th, nagkaroon naman ng pormahan dito somewhere sa Buldon. So pumunta na naman kami rito. Iyon yung unang sabi nga nila na first time kong napaaway talaga. And I never expected na ganun pala talaga ka-harsh ang combat. But then again, yun yung may
masarap kasing pag-usapan dahil yun ang una ko talagang encounter. Yung bang napakarami ng sumunod na encounter until I became a battalion commander when I was also a company commander. Pero gusto ko kasing balikan kung ano yung pinakauna ko na encounter. And that happened in Buldon. O sige, bago yung encounter, ano ba yung Buldon at ano yung terrain mail? Okay, ang Buldon sir kasi, that time ay, ano pa kasi yun noon ay hindi pa ganun ka-stable ang peace and order dito sa Central Mindanao. Ang Buldon kasi is highland dyan, medyo ang terrain dyan ay mountainous. May malaking river dyan, yung Kumaginting River, if I could recall it properly. And then, yun yung parang gateway namin kung papasok kami doon sa main camp ng aming mga kalaban. That time, very fragile pa yung situation. Nung pag-report na yun, it was 1996, 1997, medyo magulo pa noon. Gera-gera pa noon dito. So, nung pumunta kami doon sa Buldon, kaya masarap kasing balikan yung una eh. That was long time ago, pero yun yung una experience ko talaga na mapaaway ka. And maraming mga mali akong nagawa noon na hindi ko akalain na yung pala yung ina-expect ko na hinahanap ko na gulo, ito na nga, dumating na, naririto na sa akin. I could recall it open terrain, meron doon na parang itinanim sila ng mga mais, pero mapapaba lang. Babago pa lamang tumutubo. Siguro, may kalayuan din yun, malapad, taniman kasi yan eh. And then meron doon na mga puno ng saging, mahaba yun eh. Tapos doon sila nakadag out. Parang running trenches kasi yun. Tapos may mga puno ng saging. Kami naman, naririto, puno naman ng nyog. So sa atin pa, puno ng nyog, marami kami dito. Open terrain, and then nadudo naman sila sa may mga sagingan, tapos mga nyugan ulit. Open area. Wala ka ng ibang cover dyan. The objective is makuha namin ang running trenches. And ako ngayon, nadudoon sa 25th, yun yung parang naging mission namin. Paano namin makukuha yun. Pero marami kami mga units nun. It's just that ito yung nasa sector namin. Yung may open terrain na yan. Fortunately, I could recall it, meron pa kami mga truck vehicle. So noon, tinitingnan ko, sinasurvey ko yung area, open terrain, may puno dyan, mga sagingan. Sa amin naman, may mga puno din ng mga niyugan. Paano kami pupunta doon? Wala ka nang po pwedeng manuberan, wala ka nang po pwedeng puntahan sa kaliwa kasi ibang mga unit na yan. That was the challenge. Noon kasi, bihira kaming gumalaw noon kung wala yung mga truck vehicles kasi trackable naman yung area, trackable naman yung terrain na yon. So doon kami, narito yung mga tangke namin, and siyempre, yung naituro sa amin, nasa sa likod naman kami. Nasa sa likod kami ng mga tangke, para nga, parehas kami papunta roon ba. Nakakalat kami dyan, gapang-gapang, i-overwhelm namin yan. So, ang unang nangyari, nare-recall ko talaga, putok ng putok yung 50 caliber, para nga, hindi makasilip yung aming mga kalaban doon. Doon sila kasi nagre-return fire sila. And then kami naman dito, nasa sargang tangke hanggang sa dumapa na lamang kami, gumagapang kasi hindi naman po pwedeng dumiretso ang tangke doon. Dapat infantry na talaga yan ang maglalaro dyan. Kasi hanggang hindi naman po pwedeng ibaba naman talaga yung turret ng mga tangke natin noon. So kami naman ang gumagapang. Nakailang attempt kami noon. Every time kasi open terrain yan eh. Every time kahit anong gawin yan, mortarin yan, yung mga nado doon, tira-tirahin yan. Lagi pa rin may pumipitik sa amin, lagi pa rin matindi ang volume of fire nila. Nakailang attempt kami doon na hindi namin makuha-kuha agad-agad dyan. Dahil, siyempre, nakakaroon kami ng casualty. So, very, very critical yung lugar. Hindi naman po pwedeng kayo magpakamatay lamang, na-atake lamang dyan. Then, nare-recall ko,
Nung gumagapang na kami papunta ron, nasa sa likod na namin yung tangke kasi may limit lamang sila hanggang kailan sila puputok and then ililift nila yung kanilang fires para kami naman ang pupunta na doon. Nung tumigil na yung putok ng tangke, so kami na ang pumuputok. Napaka-fortunate to that time kasi katabi namin yung isang kumpanya ng Ranger. Tatandaan ko pa noon si Sarah Criste. Tatandaan ko nun, gumagapang din siya. Tapos, nakagisa niya ng granada. Shoot na shoot talaga dun sa running trenches. So, yun yung unang pumutok na, tapos nirush up namin, doon sila, nakuha namin yung objective. Nakuha namin. Napakaswerte namin nun kasi kasama ko rin, nare-recall ko si Master Gabaes. Master Gabaes, ang tawag namin sa kanya, bakal siya sa 25th. Kasi, ano siya napakalakas ng loob. And then, yung pag-report namin dun sa 25th nun, siya na yung tinitingnan namin na napakaganda ng record niya pagdating sa combat. So just imagine, a second lieutenant na nagbo-volunteer na laging magkaroon ng encounter and then eto na, nung nadudo na pala, napakaswerte kasi may nakabady ako doon na mga kasama sa kumpanya ng Ranger, nandiyan pa si Master Gabaes. Nung makuha namin yun, at the end of the day, pumasok na sa isip ko, ito pala ito. Ito pala yung combat na tinatawag. And from there, nagkaroon ako ng mga succeeding pang mga encounters. But that was the first na encounter ko na nangyari sa Buldon. Definitely kasi marami kasi encounter sa Buldon Yung mga packet of resistances nila, lagi namin pinupuntahan, may objective dito, pupuntahan naman namin yan, na gano'n. Pero yung unang-una, kasi yun yung papunta pa lamang kami dun nabablakan na agad kami. And hindi ko kasi na-expect na ganun pala yun agad. Pero doon na nagsimula yung self-confidence namin. Doon na nagsimula yung aking para bagang unang pag-amoy sa pulbura. Ewan ko kung yun na yung pinag-uusapan dati. Ganun na yung nangyari. And hindi ko siya makakalimutan. Sa Buldon, hindi ko mabilang kung ilang encounters. Kasi ang layo na nang narating namin, nakamove na kami na nakamove. But, siyempre, ano yan sometimes, kinakailangan mong lumipat ng ibang lugar, ibang objective na naman, and then, may order uli, babalikan nyo na naman uli yung dati yung objective na nadaanan namin yung dati, kukuhanin na naman. Parang ano yan parang ang nangyayari nun abante ka, parang nag-chat-chat siya kami nun Pupunta kami doon, tapos mamaya, atras ang konti, para mas may forma namin na maayos, and then aabante uli kami, and then abante uli. Tapos siguro, atras muna uli kami ng konti nun, para may forma uli namin yung maganda na namang kamada ng tropa, and then abante na naman uli ng abante. Matagal kami doon, siguro. Mga 4 months, 5 months. And then, ililipat na naman uli kami. Ang batalyon namin. Yun yung hindi ko talaga makalimutan na unang encounter ko. And that was the first time na nakasama ko noon sa encounter si Master Gabaes. Meron nga kami dati magre-resupply. Kasama pa ko bumaba ng parang. Kasama pa ko noon sa 6x. Tapos yung pabalik na kami, grabe na. Kasi medyo sigsag-sigsag yan Grabe na, pukpukan na dun sa harap. Baba lahat kami, siyempre. Disembark kami noon, na gano'n. Tapos mababalitaan mo na lamang, na-clear na. O bakit clear na? Gano'n Kasi dumating na daw si Master Gabaes. So gano'n kataas yung respeto namin sa kanya. Hindi ko malimutan kung ilang beses ko yata isang nakasama rin sa... Although, siyempre, marami pa. Natatanaw ko sila. Sergeant Francisco, I think Domingo, marami sila na mga noted doon sa 25th.
That was my first battalion. That was my first encounter. And yun yung hindi ko makalimutan. Mel, you are recalling, I mean, you were known sa Marawi as a very energetic talaga na battalion commander. And parang pinapa-retrace ko kasi yung volunteer spirit mo kasi dahil I hope yung mga videos mo will inspire more young people kasi to serve na ikaw, yung kami mo ganun, sir, pwede bang hindi ko, kasi ano mo, yung thread sa buhay mo, yung ganun na pagbo-volunteer And, kumisan kasi sa atin, bawal mag-volunteer, di ba? Di ba? Di ba? Pero, it worked for you, di ba? Pero yung ganun ba na, having graduated from PMA, pumasok ka dito sa ganitong mundo. Ibang level Ito kasi yung intense na area no. Kaya nga sir dahil parang noon kasi the stories of war nung sir, maano para bang mas glorious. Parang kung halimbawa ay nadudun ka sa harapan, mas marami kang kwento na kung ikaw halimbawa ang nakikipaggera, mas marami kang maishare. That time sir, siyempre ang dami namin, kukwentuhan. Gusto mo laging ikaw rin ang makapagkwento dahil marami kang dinaanan. And kung hindi ka magbo-volunteer at baka mamaya iba yung matatas, wala kang may kwento. So kailangan yung pagkakataon na yun, yung opportunity na yun, mapunta sa iyo, sir. So yun siguro yung aking iniisip niya, sir. That time, I was so foolish then. Siguro, sir. Kaya siguro, ganun siguro yung nangyari, sir. But siguro, sir, sa product din siguro, sir, ang training sa atin sa PMA na talagang dapat you have to lead by example. Na kung hindi ka mahunguna dyan, sir, wala sigurong susunod sa iyo, sir. That was only then, sir. Kasi imagine mo, sir, na-assign din ako sa ibang batalyon kasi nag-specialization courses ako nun, sir. Schooling dito, schooling doon. Pagbalik ko, napunta naman ako, sir, ng 40 IB. Kasi siyempre, pag tingete, umalis, napipila pa yun. So, nung pagbalik ko, sir, napunta naman ako sa 40 IB. Hindi ko alam kung hinahabol ako ng gulo o ewan ko, sir, ba? O mainit daw ako. Sabi naman Mr. ako, init naman ni Mel kasi mainit yan. Kasi lagi akong habulin ng gulo dahil nung nadudun ako, nag-company commander ako doon, gano'n na naman. Yun naman yung time na gera-gera. Yung all-out war naman yan, sir. Na nadudun. So, habulin yata ako kako. Hindi maliitan na gera yun. Pero, hindi, doon na naman ako. So, ang dami kong mga pinagdaanan dyan to the point na na-wounded ako. That was my first time na na-wounded. Ito naman, sir, ay napakaganda naman ng resulta. Kasi, noon kasi, sir, i-recall ko lamang, may bus na along the highway ay nirat-rat. Tapos, nakadating dun sa kampo ko, flat-flat na yung mga bulong, may wounded na pasahero. Tapos sinabi niya na, yung dumaan sila doon sa isang kurbada, meron na naman, may bumabaril daw sa kanila. So, syempre, magre-react ako or else magko-close ang traffic sa main highway from Davao to Cotabato Highway. Kailangan syempre reaksyonan yun, sir. Nung nagpe-prepare pa lamang kami, kasi ang company ko naman doon, yun naman yung parang striker naman ng batalyon. Napunta na naman ulit ako doon sa parang kumpanya na dapat yun yung magre-react. Kasi binovolunteer ko lagi yung company ko na yung company ko na lang maging striker. So, yun na, naging striker nga yung company ko. Before kami makapunta doon, sir, sa objective niya, siguro, sir, wala pa namang 1 kilometro yun. Meron na naman, dumaan na bus na naman, madaling araw ito, sir. Baril na naman nila uli. Nakarating uli doon sa amin, tapos sinasabi na makapal daw, marami daw doon na bumabaril sa kanila. So, before kami makapunta doon, sir, siyempre, maneuver, pupunta kami doon. And then, doon ako na wounded. Pero, ano sir ang nangyari kasi doon,
natamaan ako, hindi naman ganun ka-fatal talaga. Pero ang dami ko naman na nakuhan mga sibilyan kasi humalo sila sir sa mga sibilyan ba. Ang problema kasi pag nakahalo na sila sa mga bahay-bahay, hindi mo po pwede silang barilin agad-agad unless makikita mo talaga na in plain sight na meron silang armas kasi syempre ang mga tao nagtatakbuhan. So yun ang challenge ngayon sa mga tropa na wag silang puputok hanggat hindi nila nakikita ang kalaban. So napaka-unfair, binabaril kayo sir. Tapos hindi mo naman baril ang kalaban kasi nga madidinig mo nagsisigawan yung mga babae, may umiyak na bata. O paano mo babarilin yung isang bahay na doon naman sila nagtatago kung nadoon din naman yung mga sibilyan? So pinipilit ko talagang lapitan para lamang mas maklaro namin sir yung kalaban. Pilit lang hanggang sa gilid-gilid lamang muna kami, gilid-gilid. Papalapit kami ng papalapit para lamang ma-force namin sila na pumunta sa ibang lugar at doon kami magbakbakan, mailayo ko tong civilian. I was so fortunate din sir, although na-wounded ako, may namatay akong isang tropa doon. Kasi yung pasalamat ng mga tao na hindi kami basta-basta pumuputok. Dahil kung puputok talaga kami, sir, siyempre, sir, pag pumutok ka na dyan sa mga bahayan yan, kawawa talaga yung mga civilian. Kaya sabi, mahirap pala yung ganong situation na pinuputukan ka, gusto mong bumawi, pero hindi mo basta-basta magagawa. Pero yun yung hallmark ng professional soldier kasi, di ba? Ayun na nga, sir. Yun yung, alam ko Kasi gano'n take ka lang, sir. Take and take ka lamang. Diyan lang kayo sa may kanal. Sub-sub lamang. Tapos, pagsilip mo, pag may makikita ka lamang talaga doon na may pumuputok, yun lang ang pwede mong i-engage. Nag-cross ako, sir, eh. Open terrain, tinross namin, pinakross ko talaga ang tropa dahil kung doon lang kami, hindi namin masyado silang malalapitan. Pinakross ko sa karsada. Sila ay nasa sa other side ng road, kami ay nasa sa other side ng road. Pinadikit ko ng pinadikit ang tropa sa karsada, pinakross ko para lamang mapuntahan sila doon sir sa other side. Dahil luging-lugi talaga kami, binabaril kami, hindi kami makaganti na maayos. Siyempre, pumuputok-putok kami sir, pero hindi siya ganun talaga ma-suppressive fire dahil ang worry ko sir, nadyan yung mga non-combatants. Madidinig mo naman talaga sir, nagsisigawan, umiiyak yung mga bata. Kung ganun sir, hindi mo siya pwedeng putukan. Nawunded ako doon sir, pero natutuwa ako doon sir kasi yung mga civilian doon sir, grabe rin ang pasasalamat nila. Nung natapos yun sir, na-clear na kasi wala nang dumadaan sir sa highway, main highway, ilang oras yan sir na block. So just imagine sir kung gano'ng kahaba ang traffic. Kung i-close mo ang highway from from Cotabato City to Davao, andito kami sa Pikit, nung mag-close yan, siyempre ang haba-haba na kasi nga, nadoon pa sir, bagbagan pa. Nadidinig ko sir ang sinasabi sa akin ng battalion commander, ano Mel, kaya pa ba dyan? Kaya pa? Yes sir, hindi lang namin malapitan. Kasi sir, kung lalapitan namin, ma-expose kami masyado. Na ganito, sabi niya, sige, okay lamang, ano ba bang kailangan? Pwede ba mortarin? Sir, maraming mga bahayan sir. Ang problema ko lamang talaga, sir, pumuputok sila, hindi kami makaganti masyado ng putok. Kasi nga, piling-pili lang ang pwede namin putukan. So, nung ma-cross ko na yung tropa, eto na, malapit na. Halos di kita na sa bahay ito. Malapit na lamang talaga yan. Medyo naalangan na sila. Nag-withdraw na sila papunta doon sa likod. Nagpunta na siya. So, nakuha muna namin ang civilian. Nung makuha na namin ang civilian, eto na. Eto na yung pagkakataon na waswasan na talaga. Unfortunately, nawunded naman ako doon. Pero okay lang kasi ang akin naman doon is nailabas ko naman sir yung mga civilian. And kahit may nagsakripisyong tropa kami sir, I think yun kasi yung unang pagkakataon na namatay na akong tropa. I think yung kanyang sakripisyo sir ay masasabi natin sir na napakatindi dahil sa ito sir ay para hindi masaktan ng ating mga non-combatants. Yung aking ano sir.
Kasi ang ganda, very beautiful yung story mo. Kasi by the way, tao ni Colonel Brual, si late Private Bayot sa Marawi. And mamaya ikakwento niya yon na pero ito kasing mga ganitong formative experiences kasi sa sineshare niya, beautiful stories kasi makita nyo yung paano binabalance ng isang professional officer yung aggressiveness niya na wala pa rin civilian casualties. Yun nga po sir dahil sa kanina sir, nung itanong niyo sa akin kung ano ba itong mga napagdaanan ko na mga encounters, nagsimula ako dati doon. In between niya, napakarami. But ang first ko kasi na encounter was in Buldon. And then, nung first ako na wounded is dito naman ulit sa Central Mindanao. Puro encounter. And nung ito naman ang nangyari dito sa pagkakasunod-sunod ng mga ito, nung maging battalion commander naman ako. Kasi after nung aking sa company, siyempre, schooling yan, na-assign ako sa ibang unit na hindi na combat talaga, o nag-iba na yan. Itong nangyari naman sa Marawi. Okay. Okay, yan ang first episode ni Colonel Brual. Matindi.